يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa lahat ako'y nagpapasalamat, pupuri at dumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa video ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alamin natin kung ano nga ba ang batas patungkol sa pakikipagtalik sa araw ng Ramadan, na kung saan ang tao ay nag-aayuno. So ano ang magiging batas patungkol dito? Mula sa hadith na iulat ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu ng Propeta Muhammad SAW ay may dumating sa kanyang isang lalaki na sinabi ng lalaki ito sa Propeta Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ako ay nakagawa ng kasalanan." At ano itong kasalanan? Sabi ng Propeta SAW, "Ano ang kasalanan na iyong nagawa?" Sabi ng lalaki sa Propeta Muhammad SAW, "Ako ay nakagawa ng bagay na kung saan hindi pinapahintulot sa akin na gawin ko sa buwan ng Ramadan sa araw ng aking pag-aayuno. At ito ay ang pakikipagtalik sa aking asawa." At sinabi ng Propeta Muhammad SAW sa kanya, "Magkagayon, meron ka bang kakayanan na bayaran kung ano ang mga dapat mong bayaran sa iyong nagawang kasalanan na ito, sa iyong nagawang kamalian na nasira mo ang iyong pag-aayuno sa buwan at sa araw ng Ramadan?" Sabi dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tinanong ng Propeta Muhammad sa lalaking ito kung kaya niya bang magpalaya ng isang alipin. At sinabi ng lalaki na hindi niya kaya dahil nga ang lalaking ito ay isang mahirap, kaya hindi siya nagmamayari ng isang alipin. Sabi ng Propeta Muhammad sa kanya, "Kaya mo bang mag-ayuno ng 2 buwan na magkasunod?" At sabi ng lalaki, "Hindi ko kayang magsagawa ng pag-ayuno ng 2 buwan na magkasunod." At tinanong siya ng Propeta Muhammad SAW sa panghuli na kung kaya niya bang magpakain ng 60 katao na may hirap. At sabi ng lalaking ito na hindi niya nga kayang magpakain dahil nga sa kanyang pagiging mahirap ay wala siyang kakayanan na magpakain ng 60 katao bilang kabayaran doon sa kanyang nagawang kasalanan na naging dahilan na nasira ang kanyang pag-aayuno. So pagkarinig ng Propeta Muhammad SAW mga kapatid sa lalaking ito, agad naman naghanap ang Propeta Muhammad SAW ng maaaring magamit ng lalaking ito para gawing sadaka sa mga tao. At kumuha nga ang Propeta Muhammad SAW ng isang basket na kung saan naglalaman ito ng dates. Sabi ng Propeta Muhammad SAW sa lalaking ito, "Ipamigay mo ito, gawin mo itong sadaka sa mga tao." At sabi ng lalaki dito sa Propeta Muhammad SAW, sa magkabilang banda ng Madina, wala akong nakikitang higit pa na mas mahirap kaysa sa aking pamilya. Kaya naman sinabi ng Propeta Muhammad SAW sa lalaking ito, "Magkagayon ay ipakain mo ito sa iyong pamilya." So ito yung kwento sa tinatawag nating pangyayari na nasira ang pag-ayuno ng isang lalaki dahil sa kanyang pakikipagtalik sa kanyang asawa sa araw ng pag-aayuno, sa araw na kung saan sa buwan ng Ramadan na siya ay nag-aayuno. At ano ang naging batas dito? Na ang batas dito ay nasira ang kanyang pag-aayuno at kinakailangan niyang bayaran. May kaukulang kabayaran para sa kanyang nagawang kamalian na nasira ang kanyang pag-aayuno dahil sa kanyang pakikipagtalik sa kanyang asawa sa araw ng Ramadan o sa araw ng kanyang pag-aayuno. So ang una ay ang pagpapalaya ng alipin. So sa panahon natin ngayon ay wala ng alipin. At pangalawa ay ang pag-aayuno ng 2 buwan na magkasunod. At ang pangatlo ay ang pagpapakain ng 60 katao ng mga mahihirap bilang kabayaran doon. So mula sa tatlong ito, pipili ka ng makakayanan mong isagawa. Nang sa ganon ay mabayaran mo ang kaukulang kabayaran sa iyong nagawang kamalian o nagawa mong kasalanan na nasira ang iyong pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So dito, ito yung ating batas na kung saan nasira ang kanyang pag-aayuno at nangangailangan na kanya itong bayaran sa pamamagitan ng pagpapalaya, sa pamamagitan ng pag-aayuno ng 2 buwan na magkasunod at sa pagpapakain ng 60 katao. So pipili tayo kung saan yung makakayanan natin na gawin bilang kabayaran sa ating nagawang kasalanan. Kabilang din dito sa video ng ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung magiging tama ba, magiging wasto ba ang pag-aayuno ng isang tao kung siya ay nagising sa umaga na siya ay junub. Ibig sabihin na
kinakailangan niyang maligo dahil na may lumabas na similya mula sa kanya o maaaring nakipagtalik siya sa kanyang asawa. So ito yung dalawang dahilan kung saan siya ay nasa kalagayan ng pagiging junub mula sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha at ng kanyang kasama din, asawa din ng Propeta Muhammad na si Salama. So pareho itong asawa ng Propeta Muhammad na sila ay nagulat, isinalaysay nila na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may mga araw na kung saan na siya ay junub, nasa kalagayan ng junub ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa panahon na ito, panahon ng pag-aayuno. Ano ang sinabi dito sa pag-uulat ni Aisha at ni Salama patungkol sa Propeta Muhammad? Kana yusbihu junuban min jima' thumma yaqtasil wa yasum. Sabi dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang Propeta Muhammad ay dumarating sa kanya yung umaga na kung saan siya ay nasa kalagayan ng pagiging junub dahil sa kanyang pakikipagtalik sa kanyang asawa. Pagkatapos nito ay maliligo siya at mag-aayuno. So dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nangangahulugan na kung ikaw man ay magising mula sa iyong pagkatulog sa gabi at ikaw ay nasa kalagayan ng junub. So magiging tama pa rin ang iyong pag-aayuno hanggat hindi ka nakakagawa ng ikakasira ng pag-aayuno katulad ng pagkain, pag-inom at kung ano paman ng mga bagay na makakasira ng pag-aayuno, hindi mo na ito gagawin. Pagkatapos ay ikaw ay maligo at mag-ayuno. So dito ang nangangahulugan dito sa ulat na hadith na bago pa man dumating ang oras ng Fajr ay naligo ang Propeta Muhammad at nag-intention siya ng pag-ayuno. So ang intention ng pag-ayuno ay nagsisimula sa gabi hanggang sa bago dumating ang oras ng Fajr o ang adhan ng Fajr. So dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating malalaman na ang Propeta Muhammad may mga pagkakataon na kung saan siya ay dinadatnan ng umaga na kung saan siya ay nasa kalagayan ng pagiging junub at naliligo siya at nag-aayuno. So inshallah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay napulutan natin ang aral ang video ito at hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.